yung pilit ka na maging prim and proper at mabait. We! Siya daw ay kilala ng taong bayan na mabuting tao. Ano yung ginawa mong pag doon sa sheriff? Ginagawa lang ng sheriff yung trabaho niya. Ba naman suntukin? Ang kaibigan niya yung mga ordinaryong tao. Really? Paano ka kakaibiganin ng mga ordinaryong tao kung sandamakbak naman ang iyong mga bodyguards? Hoy, bago mo ng issue at para paniwalaan ka ng tao, ang dapat mong ginawa ay sinagot mo yung mga tanong sa'yo sa Kongreso. Doon ka dapat nagpaliwanag, hindi yan tape na video mo. Abogado ka pa naman. Dapat naintindihan mo at tanggap mo, alam mo na tama ang ginagawa ng Kongreso na tanungin ka. That is their job. You want respect, you want courtesy, pero hindi mo kayang ibigay yun sa ka-equal branch mo. Oh gosh. Tsaka, ano bang nagawa niya talaga? Wala naman siyang pwedeng ipagmalaki na nagawa niya para sa bayan eh. Lahat ng hinawakan niyang opisina, magulo eh. Di pala siya pumapasok. Oh, nabuko tuloy. Oh, paano nga naman maayos yun? Hindi ka naman pala nagtatrabaho. Tapos ngayon, nagre-reklamo ka. Tama naman yung sinabi ni Franz Castro eh. Para siyang pusit. Di naman siya tinawag na pusit eh. Hinantulad lang yung kanyang ginagawa na palusot sa mga tanong na parang pusit. Hindi niya naintindihan yung expression na sinabi sa kanya ni Franz Castro. Hindi siya tinawag na pusit. Doon pa lang sabi ko, ay, ang hina ng utak. Tulad ni Franz Castro, yung paraan niya ng pagsasagot sa pusit. Na pag hindi niya sinasagot ng tama, na pag nasusukol siya, ang ginagawa niya, naglalabas na itim na tinta. Yun ang ginawa ni Sara Duterte. She's arrogant and rude. May pagano-gano pa siya. Hindi ba ginanon niya yung kamay niya nung na nagsasalita si bastos. Nagpapasiga-siga siya. Like her dad. Kaya doon, nire-respeto niya at kinikilala niya ang ng Kongreso. Ba't di ka sumipot? Ba't di mo sinagot yung mga tanong? Diba? Ang hirap bang gawin yun? Kaya hindi ka sumagot, hindi ka nagpakita ngayon dahil alam mo, hindi ka na makakalusot talaga sa mga tanong. Hindi naman Kongreso naglabas ng report tungkol sa mga pinagagawa mong kabalastugan sa DepEd at saka sa OVP. COA yun, COA audit report yun. Na lumabas din kanina na hindi nyo pala sinasagot mula na 2022 yung tungkol dun sa confidential funds. Kailan mo lang nilabas? August? 6 months lang dapat di ba? Napilitan na tuloy na maglabas na notice of disallowance. Sa DepEd, may disallowance na, may notice of suspension, may notice of non-compliant. My gosh! Bago ka mamintang at gumawa ng kung ano-anong mga kwento, linisin mo muna yung sabakuran mo to make yourself believable. Kung wala kang tinatago o ginawang mali, sisipot ka at sasagutin mo yung mga tanong confidently. But unfortunately, hindi mo masasagot. Bakit? Unang-una, hindi mo alam ang sagot. And that just proves that you do not do your work. Ikaw na mismo ang gumawa at nagbigay ng rason para i-impeach ka. Anong ginagawa mo? Paawa effect? Inaapi ka? Ikaw ba talagang inaapi? O kaming taong bayan ang inaapi mo? Dahil winawaldas mo ng mali ang pera namin. Kina-question ka kasi kaming taong bayan, kina-question ka. Ang mga kongresista, ang representante namin. Mahirap ba intindihin yan, Sara? You cannot be a public servant if you do not have the heart for the people.
Tapos parang gusto mo pang palabasin, ikaw ang kinakawawa. Haler! Ginawa niya kaninang pambabastos sa Kongreso, hindi yung Kongreso ang pinastos niya doon, tayong taong bayan yun. Ayaw niyang ipaalam sa atin kung anong ginawa niya sa pera natin. Nilabas ng COA kanina. O, dahil wala siya. O, si COA ng COA ang kinausap ngayon. O, di ang daming lumabas sa report. Dapat siya nga sumasagot doon eh. Kasi pati COA naghihingi ng kasagutan pero hindi niya binibigay. Ang nagtatago, guilty. Pagawa ka ng issue para ilihis. Ha? Para mawala ang isip ng mga tao doon sa tunay na mga totoong issues. It would have been better for you, better for your image if you went to the Congress, brought your documents, and explained what happened to those money. Ayaw mong sumipot, di sana man lang yung mga tao mo, pinasipot mo. Hindi rin eh. Talagang totally binastos mo. You do not deserve our money. Diba? Not at all. Wala kang respeto sa amin. Hindi Kongreso ang binastos mo. Kami nag-aalam. Gusto namin malaman paano mo ginastos ang pera namin. Paano mo ginastos ang confidential funds. Ang problema, hindi lang yung confidential funds ang ang questionable. Pati yung regular funds. Diba? You have so much explaining to do. Alam mo yun, mga kaibigan, dapat di kayo matuwa sa mga pinagsasabi nitong si Sara Duterte at pinagagawa. Hindi po ang Kongreso ang binastos, tayo yun. Tandaan nyo yan. Yung ginagawa po ng Kongreso ay representante lang natin sila. Trabaho nila yung ginagawa nila. Ang binabastos dyan ng tayo. Inaalam ng Kongreso ang gusto natin. Malaman, anong gusto natin, magklase ng mga batas, anong mga pangangailangan natin. Representante nga tayo, sila tayo. Oh, suportahan natin yung ginagawa nilang yun. Kasi tama yun, alam nyo for the first time alam nyo talaga nakakatuwa tong Kongreso natin ngayon. Unlike dyan sa Senado, iisa lang sa Senado ang talagang matino. Ngayon sila sumasakay dun sa ni Risa Hontiveros. Pero nung umpisa, di ba, wala naman sila nakuhang suporta. Wala siya nakuhang suporta, si Sherwin Gatchalian lang. Pero ang Kongreso ngayon, in fairness, nakakabilib sila. Talaga yung mga dating hindi natin nakikita na ginagawa nila. Ngayon, talaga pinapakita nila, they represent us. Kaya dapat lang, nasuportahan natin sila.